my channel! For today's video mga ka-farmers ay sasagutin po natin ang katanungan ng isa nating viewer. Ang tanong po ay, "Hi po ma'am, first time mag-alaga ng biik. May tanong lang po sana, ano po dapat gawin sa baboy na hindi normal ang laki ng tiyan tas walang gana kumain? Salamat po." So, medyo malaki-laki po yung problema ng isa nating viewer mga ka-farmers dahil yung kanyang baboy ay walang gana kumain. So, kapag walang gana kumain ang ating mga baboy, hindi po yan easy na problema mga ka-farmers dahil hindi po siya madali nating agapan. Pero kung meron tayong biik na ganito mga ka-farmers, dapat po na maghanap tayo agad ng solusyon or agapan po natin agad para hindi po mas lalaki ang problema. Hindi na po madaling gamutin mga ka-farmers kapag malaki na po yung problema or pagkakasakit ng ating mga baboy. So, base sa problema na ipinadala ng isang viewer mga ka-farmers, hindi po niya nabanggit na nagiging matamlay. Only, walang gana po itong kumain. Dito sa amin mga ka-farmers, ang ganito pong pangyayari ay pinupurga lang po namin ang aming mga baboy. So kapag napapansin namin na malaki yung tiyan ng aming mga baboy, walang gana kumain mga ka-farmers, pinupurga lang po namin yan. Yan po talaga yung pinakauna naming resource mga ka-farmers kapag meron kaming ganyang problema sa aming mga alaga. At uobserbahan po namin yan ng mga ilang araw mga ka-farmers at kapag mapapansin namin na walang improvement, so that's the time na magbibigay na po kami ng antibiotic sa kanila mga ka-farmers. So dito, hindi po ako magbibigay ng dosage sa ngayon mga ka-farmers dahil hindi po nakasaad kung ilang kilos po ba yung biik mga ka-farmers or yung baboy. Dapat po kasi meron tayong specified na timbang ng baboy para makapagbigay tayo ng purga at antibiotic mga ka-farmers. So, bakit ba pagpupurga po yung unang remedy na ginawa namin mga ka-farmers? Nakikita po kasi natin na ang paglaki ng tiyan at kawalan ng gana pa sa pagkain ng baboy mga ka-farmers ay isa po siya sa mga signs na merong parasites or merong bulate ang loob ng tiyan ng ating mga alaga. Not only malaki ang tiyan at walang gana kumain mga ka-farmers, ang mga sinyales, meron ding nagmumuta, meron ding nagkasugat-sugat yung katawan ng ating mga baboy, meron ding nagkakasakit, merong nagtataim mga ka-farmers. So, iba't iba po ang sinyales na merong parasites ang katawan ng ating baboy. So, dito sa amin mga ka-farmers, nakasanayan po talaga namin na kung merong dinaramdam yung aming mga baboy or yung merong unusual na appearance ang aming mga baboy, pinupurga po namin talaga sila lalo na kapag matagal na po yung unang pagpurga nila mga ka-farmers. At na okay naman po. So I hope sa isang viewer natin na nagtatanong, I hope na nakatutulong po yung pagbibigay ko ng advice sa kanya na purgahin niya lang po. So, sa pagpupurga naman mga ka-farmers, pwede tayong gumamit ng injectable at pwede din na powder. Pero as I analyze sa case ni viewer or yung nagtatanong sa akin, hindi niya pa po kabisado yung pag-inject. So, mas mabuti po na yung powder lang po yung gamitin natin mga ka-farmers. Ang powder po na purga or yung injectable na purga, ay mabibili po natin sa mga agri-vet stores. Mas madali po kasi yung magpupurga tayo ng powder mga ka-farmers, pero only yung mai-advise ko kapag powder po yung purga na ginagamit natin, dapat po na early in the morning tayo magpurga, yung wala pang kain ng ating mga baboy. Yung first reason namin dyan ay para malinis pa po yung bituka ng baboy mga ka-farmers, wala pa pong laman na pagkain. Yung ikalawa kasi na rason, ang purga kasi na powder, hinihalo po namin yan sa kaunting feeds ng baboy mga ka-farmers. Para masiguro natin na lahat mauubos po ng baboy ang feeds at the same time yung purga na inihalo natin. So, dapat kaunti lang mga ka-farmers dahil kapag inihalo natin siya sa maraming feed, so may tendency na hindi mauubos ng baboy. So, hindi rin mauubos yung purga na inihalo natin mga ka-farmers. So, yan po talaga yung pinakarason kung bakit
early in the morning kami magpupurga kapag powder mga ka-farmers. Pero usually yung powder na pagpurga namin ay sa mga inahina po. Dito sa mga pinafattening namin or panglitsunin ko mga ka-farmers, injectable po yung pagpupurga. So magbibigay tayo ng update sa ating mga baboy ngayon mga ka-farmers dahil kahapon po nakapagpurga na po kami. So ivermectin po yung gamit namin mga ka-farmers. At ito na po sila ngayon mga ka-farmers. Ayan. So, meron silang mark dahil yan po ang palatandaan na napupurga na po sila. Ayan. Then, pati yung andito mga ka-farmers, napupurga na din natin sila. So, ayan. Malaki na po sila mga ka-farmers. Mas mabilis po yung paglaki nila ngayon compared sa mga previous natin na nabili. Ayan. So, meron pang isa dito mga ka-farmers. Galing ito dun sa tatlo sa kabilang kulungan. Nakaseparate siya kasi binili ito ng mama ko para pang fiesta sa amin sa May 15. So, pangkarne ito mga ka-farmers at binayaran na po ito. So, ayan. Kaya andito siya sa kabila. Yung nagpapakain nito, si Papa na po. Sila na din yung bumibili ng feeds. Nili talaga nila ito sa amin mga ka-farmers. Yung benta ko nito mga ka-farmers ay 5,000 lang po since parents ko lang naman ang bumili mga ka-farmers. So, hindi tayo pumatong ng mataas naman. So, yung importante lang sa akin ay may balik yung presyo sa feeds at yung presyo sa biik mga ka-farmers. So, ayan. So, sulit na ba siya sa 5,000 pesos mga ka-farmers? Ayan. Mahal din kasi yung pagbili ko sa biik na ito, 3,000 mga ka-farmers. At alam nyo na, ang mahal pa naman ng presyo ng feeds ngayon. Ayan, nag-iisa siya dito at ang laki ng kulungan niya. Mataas po ang kulungan na ito mga ka-farmers. Ayan. So, dati, nilagyan namin ito ng 10 baboy. So, nagkasya po dito yung 10 baboy, mga ka-farmers. Ayan. Pero matagal-tagal din na binivacant namin ang kulungan na ito kasi nung last time na meron kaming pinafattening at merong sakit na ASF, mga ka-farmers, merong 2 baboy dito na nagkasakit. So, binivacant namin siya ng mga ilang months. Ayan, para siya na lang mag-isa. Then, yun dito, itong 6. I-dispose na natin siya mga ka-farmers simula sa March 10. Panglitsunin po natin sila. Ito sila, nabili ko last February 5. So, mag 1 month po sila tomorrow, March 5 mga ka-farmers. So, mga March 10, March 15, pwede na po natin silang maibenta na pang litsunin. Ganyan po kaganda mga ka-farmers yung pagbebenta ng litsunin. Then, kung iisipin naman, the same lang po yung kita kapag pinapalaki pa natin or pinapaabot ng finisher stage. Dito kasi sa pang litsunin mga ka-farmers, yung usual na pinapatong ko ay nasa 1,500 to 2,000. So, the same lang siya sa pinapaabot ng finisher stage kasi sa ngayon na mahal po yung presyo ng live weight. So, yung possible na kita natin sa bawat baboy na malaki na ay nasa 2,000 pesos po. So, almost the same lang siya pero yung pagod mo ay mas madali lang kaysa pinapaabot pa natin na malaki yung ating mga baboy. So, ayan. 7,500 each po mga ka-farmers at dito po ay 6,000 kasi medyo maliit-liit sila compared sa kabilang kwarto. So, yan po yung update natin sa ating babuyan ngayon mga ka-farmers. So, para sa ating mga ka-farmers na merong problema tulad ng sa isa nating viewer na malaki po yung tiyan ng kanyang baboy tas walang gana kumain, pwede po na purgahin nyo lang po and after 3 days, pwede na po kayo magbibigay ng vitamins. Take note mga ka-farmers na wag po kayong magbigay ng vitamins na hindi pa napupurga yung inyong mga baboy dahil ang tanging makabenefit lang po sa vitamins na ini-intake ng baboy ay yung mga bulate lang. So, dapat malinis na po yung tiyan ng ating mga baboy before tayo magbigay ng vitamins. So, yun lamang po. Sana po ay nakatutulong kay viewer or sa nagtatanong natin ang kasagutan po.
So, yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana po ay makatutulong sa inyo ang video ito. Huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials, lalong-lalo na po yung pagbababuyan mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.